Dinampot ng mahigit 100 Chinese sa magkahiwalay na raid sa Parañaque at Pampanga. Mayroon pang dayuhang nakaranas umano ng torture at pambubugaw. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 37 Chinese na ilegal umanong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Parañaque ang dinakip kahapon sa sinagawang raid ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Wala raw maipakitang kaukulang papeles sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila roon. Idiniretso sila sa jail facility ng immigration sa Taguig. Ayon sa mga tauhan ng Barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila na sorpresa sa bigla ang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. But again, we consider that the need arises in the national level. So, should I say okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese ang nasa multinational village. Kahit daw kasi sila, hindi basta makapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army na Homeowners Association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. 2017 pa raw na magsimulang pumasok at tumira doon ang mga Chinese. Pawang mga Chinese din ang inaresto sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Susuyuri ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang nasa 10 ektaryang Pogo Hub. Doon umano nagsasagawa ng mga iligal na aktibidad ang mga dayuhan gaya ng human at sex trafficking at torture. Triple raw ang laki nito kumpara sa naunang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa kabuuan, 158 foreigner ang nasagip ng salakayin ang Lucky South 99 compound. 126 sa mga yan ay pawang mga Chinese, habang ang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagip din 36 na mga Pilipino. Kwento ng isa sa mga foreigner, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay, pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umano ang nag-alok ng tulong pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong na mahigit 1 buwan. Wala umanong makalabas mula sa compound. Nagkasana ng operasyon ng PAOCC na makatanggap sila ng mga torture video. Isa raw sa mga dayuhang nasa video ang namatay at agad pinakremate. Bukod dyan, meron din daw video ng mga babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Giit ng abogado na may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayaring pogo operation sa lugar. Matagal na rin daw nilang pinapalayas doon ang kumpanya dahil hindi raw ito sumusunod sa kontrata. Isa sa hindi nila na-comply yung pagbabayad. Katunayan, nag-file po kami ng violation ng BP22. Pending po siya ngayon sa Angeles City. Iniimbestigahan na yan ng PAOCC. Aalamin din kung may pananagutan dito ang lokal na pamahalaan. We'll have to check on the involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. They are the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, it's up to the DILG to investigate them. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.